Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkilala sa magkasing kahulugan at huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Paano natin mailalarawan ang mga hayop na ito gamit ang mga salita? Sa araw na ito, matututo tayong gumamit ng magkasing kahulugan at mag-organisa ng impormasyon sa tekstong impormatibo. Mga salitang magkasing kahulugan. Salita, mabilis. Kasing kahulugan, matulin. Mataas. Kasing kahulugan, matayog. Masaya. Kasing kahulugan, maligaya. Malamig. Kasing kahulugan, maginaw. Matalino. Kasing kahulugan, marunong. Huwaran ng organisasyon ng teksto. Pag-isa-isa. Kapag naglalahad ng mga ideya o detalye ng sunod-sunod. Halimbawa nito, ang Pilipinas ay may maraming anyong tubig. Una, dagat. Ikalawa, ilog. Ikatlo, lawa. Isa pang halimbawa, ang mga asignatura sa baitang tatlo ay una, Filipino. Ikalawa, makabansa. Ikatlo, GMRC. Paglalarawan. Kapag nagbibigay ng detalye upang mailarawan ang isang paksa. Halimbawa, ang agila ay may matulis na tuka, malalakas na pakpak, at matatalas na paningin. Isa pang halimbawa, ang ahas ay may kaliskis, may nakalalasong kamandag, at gumagapang sa lupa. Basahin natin. Buhay ng pawikan. Ang pawikan ay isang uri ng hayop na mabagal sa paglakad. May matitibay na balat at matitibay na baluti. Karaniwang naninirahan sa dagat at dumarating sa dalampasigan upang magpisa ng itlog. Mahalaga ang pawikan sa ekosistema ng dagat. Ano ang paksa ng tekstong binasa? Ano ang ilan sa katangian ng pawikan? Bakit mahalaga ang pawikan sa dagat? Ibigay ang mga kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita mula sa teksto. Pawikan. Pawikan, pagong. Mabagal. Mabagal, makupad. Matitibay. Matitibay, matatag. Naninirahan. Naninirahan, namumuhay. Dalampasigan. Dalampasigan, tabing dagat. Mahalaga. Mahalaga, importante.
Gawin natin. Magsulat ng 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa isang hayop o halaman gamit ang wastong huwaran ng organisasyon ng teksto. Ikalawang araw, huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo. Ano ang ipinapakita ng larawan? Ano-ano ang masasabi ninyo tungkol sa panahon ngayon? Ang mga impormasyon tulad nito ay mababasa sa tekstong impormatibo at may iba't ibang paraan kung paano inaayos ang mga ideya. Ano ang tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng totoong impormasyon tulad ng mga balita, ulat panahon, pangyayaring pangkalikasan, graph at mapa. Huwaran ng organisasyon ng teksto. Pag-isa-isa. Ginagamit ito kapag nagbabanggit ng mga detalye o ideya ng sunod-sunod. Halimbawa, maraming paghahanda kapag may bagyo. Una, maghanda ng pagkain. Ikalawa, maghanda ng flashlights. Ikatlo, makinig sa balita. Paglalarawan. Ginagamit ito kapag inilalarawan ang anyo, katangian o kalagayan ng paksa. Halimbawa, ang bagyo ay may malalakas na hangin, malakas na ulan at nagdudulot ng pagbaha. Basahin natin. Ang panahon sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may iba't ibang uri ng panahon. May panahong maaraw, maulan, at minsan ay may bagyo. Ang maaraw na panahon ay mainit at maliwanag. Ang maulan na panahon ay may ulap at patak ng ulan. Kapag may bagyo, may malakas na hangin at ulan. Ano ang paksa ng tekstong binasa? Ano-ano ang uri ng panahon na binanggit? Paano inilarawan ang bagyo? Bakit mahalagang malaman ang uri ng panahon? Ang pag-iisa-isa ay pagbanggit ng detalye ng sunod-sunod. Ang paglalarawan ay pagbibigay ng katangian o anyo ng paksa. Mahalaga ang mga ito sa pag-unawa at pagbabahagi ng impormasyon. Gawin natin. Isulat kung pag-isa-isa o paglalarawan ang huwaran ng organisasyon ng bawat pangungusap. Ikatlong araw, magkasalungat na salita. Huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo. Mainit
malamig, mabilis, mabagal. Ano ang napansin ninyo sa bawat pares ng salita? Ano ang magkasalungat na salita? Ang magkasalungat na salita ay mga salitang magkaiba o kabaliktaran ang kahulugan. Salita, mainit. Kasalungat, malamig. Masaya, kasalungat, malungkot. Malaki, kasalungat, maliit. Maaga, kasalungat, huli. Mabilis, kasalungat, mabagal. Ano ang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Ginagamit ito kapag inaayos ang mga ideya ayon sa pagkakasunod-sunod ng nagaganap. Mga hudyat na salita. Una, sumunod. Pagkatapos, kasunod, sa huli. Basahin natin. Paghahanda kapag may bagyo. Una, nakikinig sa balita ang mga tao. Sumunod, naghahanda sila ng pagkain at tubig. Pagkatapos, inilalagay sa ligtas na lugar ang mga gamit. Sa huli, nananatili sila sa loob ng bahay upang maging ligtas. Tungkol saan ang teksto? Ano ang unang ginagawa kapag may bagyo? Ano ang huling ginawa ng mga tao? Gawin natin. Isulat ang una, sumunod, sa huli upang maipakita ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa bawat bilang. Ika-4 na araw, huwara ng organisasyon ng tekstong impormatibo, hudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Iayos mo ako. Ayusin ang mga larawan ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Ano ang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Ginagamit ito kapag inaayos ang mga ideya ayon sa pagkakasunod-sunod ng nagaganap. Mga hudyat na salita. Una, sumunod. Pagkatapos, kasunod, at sa huli. Gawin natin. Isulat ang una, sumunod, sa huli upang maipakita ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa bawat bilang.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!